Well, siyempre po, tinatanggal natin sa listahan yung mga party list na 2 beses hindi nakakuha ng 2% o 2 beses na pagkakataon na magkasunod na eleksyon na hindi nanalo. Tinatanggal na po natin lahat ng yan. At siyempre sa kasalukuyan po, napaka-konti pa lang po yung na-accredit namin na party list. Sobrang dami na namin na-dismiss sapagkat talagang nililimit natin yung party list no, sa mga tinatawag na marginalized and underrepresented na mga miyembro ng iba't ibang sektor. At siyempre, ang gusto rin po natin, sasalain din mabuti later, yung mga nominees na isasubmit po nila sa atin po dito sa COMELEC. Yeah. Naku, yan yung mga nangyayari before, di ba? Yung biglang nagpapalitan ng nominees. Naalala ko Yan po, alam nyo, napaka-importante po. Meron po kami hinihintay na desisyon sa Korte Suprema na kung saan, kung natatandaan nyo, uso yung nag-submit ng mga list ng nominees sa amin, pagkatapos sinanalo, at pagkatapos sinong uupo na, bigla na lang nag-resign yung lahat ng mga nominees. And therefore, biglang nag-submit ng mga bagong nominees. Ang tanong ngayon sa Korte Suprema, doon sa kasong nandyan ngayon sa nadulog sa Korte Suprema, dapat bang mapayagan yan yung mga yung mass substitution after the election. Sir, yun sa party list, ang nagiging basis natin para ma-disqualify sila, pakiulit nga po, yung kanina yung sinasabi po ninyo, pagka 2 beses na nakatakbo na hindi nakakuha ng 2%, out na yon. Ano pa po bukod dun? Opo. Tama po kayo dyan. Out na kaagad yun. Basta hindi nakakuha ng 2% sa magkasunod na eleksyon, hindi na kaagad sila papayagan na in fact, technically, tanggal yung pangalan na nila sa ating pong tanggal ang pangalan nila sa ating pong listahan ng mga party list na pwede mag-participate sa halalan.